pala na ito ay samahan nyo ang suportahan ng aking minamahal na kaibigan. Pagkarating ko nga pala sa Clark Speedway, ito na agad ang aking nakita at narinig. Kaya kahit sobrang nagugutom na ako, bigla akong nabusog. Dali-dali na nga pala ako nagpark para makapag-entrance na ako. Buti na nga lang pala, hindi masyadong marami yung tao. Nilagyan pa nga pala ako dito ng bracelet na mga tool. Pagkapasok ko nga pala, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi kasi ako familiar sa lugar, tapos sobrang lawak ko na. Ko nga palang nakita dito yung kulay blue na Civic. Tapos naman ito medyo carbon siya na may paggamin green. Tapos may nakita nga pala ako dito na kulay red na sasakyan. Hindi ko sure kung anong sasakyan to. Pero mukha siyang Dodge na vintage. Sakto nga nakita ko si Ryan dito, kaya sobrang saya ko. Dali-dali ko na nga pala siyang pinuntahan para naman magkagana siya. Sabi ko nga pala sa kanya, ay galingan niya. Napaka-solid mo. Ang pogi-pogi mo. Sobrang gaan nga lang pala ni Butoy, kaya kayang-kaya nilang itulak kasi sa mga piyesa niya ay carbon na ang mga ito. Tapos meron pang isa dito, ang sarap-sarap sa tenga. Sobrang napaka-pogi talaga ni Butoy, para siyang si Ganito nga pala yung gusto ko sa mga Civic, yung mga singkit. Tapos meron pang purple dito, matulin din to. Eto naman yung medyo kambalata ni Butoy. Ang favorite color ko nga pala ay kulay red. At eto na nga pala ang kaibigan ko na si Ryan, napaka-solid. Naging kaibigan ko pa nga si Kuya nagpipitek, kaya kinuha ko na. Kung napapanood mo to, Kuya, hindi ko makita yung page mo. Hinanap ko na nga pala kung nasan si Ryan. Nung nakita ko na nga pala siya ay sobrang busy niya. Nahiya nga pala ako na istorbo yun siya, kaya inintay ko na lang na makita niya ako. Tapos bahala no kung anong mangyari, basta importante malaman niya na nandito ako. Ako kasi pag may ginagawa akong ganyan, gusto ko yung focus lang ako sa ginagawa ko. At nakita na niya nga pala ako dito, nagulat pa siya. Kaya tawa ako ng tawa sa reaction niya dyan. Sabi niya nga pala sa akin ay sumunod daw ako. Sabay tanong niya sa akin kung gusto ko ba daw sumakay. Siyempre, tinatanong pa ba yan? Sabi ko nga pala sa kanya, aba, pwede wari ako. Oo, sabi niya. Tapos kinikilig na nga pala ako dyan. Di ko alam kung anong mararamdaman ko. Yung ngiti kong to, di mo talaga mabibili. Sabi ko sa kanya, napaka-pogi mo talaga. Parang yung mga nasa Pinambukas niya pa nga ako ng pintuan dyan. Tapos dahan-dahan na akong pumasok. Nakakaya naman pumasok dito kasi sobrang kinis, sobrang linis, sobrang kinanga pala nito. Kaya nakakayang hawakan. Isa nga lang pala yung upuan nito kasi pang karera siya. Ang bawas kasi yun ng timbang para mabilis. 5.1 nga lang pala ito. Sobrang laking impact na yun. Lalo na yung karerang ganito. Hindi naman basta-basta. Napaka-solid talaga. Nakakita lang ako ng dependo na ganyan yung mga Ferrari. Wala. Ang sabi ko nga pala sa kanya dyan ay huwag niya akong isipin. Mag-focus lang siya sa pagdadrive niya. Kasi baka kasama niya lang si Joshua Disgracia. May starstruck na siya. Wow, chicks! Sarap ng upo naman yan, no? Pinangtitingin ko na nga rin pala siya sa Gedli, pati sa likod. Para sure na safe. Kasi baka magkaroon pa ng problema. Pinapabomba ko pa nga siya dyan, kaso sabi niya humble lang daw. Tsaka baka mayabangan yung ibang mga tao. Baka naman magalit pa sila sa amin. Sobrang sarap nga palang nakasakay sa mga ganda sasakyan kasi wala nakatingin sa amin. Pagkarating nga pala namin dito sa pesta namin, ay ganun niyang pinark. Pagka-park niya nga ay tinanggal na muna yung takip sa harap para naman hindi mag-stay yung init sa loob ng makina. Ang sabi ko nga pala kay Ray ay mag-iikot-ikot muna. Habang nag-iikot-ikot nga ako ay bigla akong nagutom. Kaya naman kumain na muna ako dito sa loob ng sasakyan. Pagkatapos ko nga palang kumain ay may namataan ako dito. Kaya naman agad kong binabaan to para masipat ko ng harap-harapan. Napakasarap nga pala ng vibes dito, para kang nasa Fast and Furious. Tapos ito ba yung mga F1 cars? Napakasolid talaga, ang liliit lang. Pwede kaya sa Daniel sa highway. Ito, vintage. Pwede rin to ko. At nakita ko na nga pala yung dream car ko. Kahit nakasuot nga pala tayo ng Ferrari, Lambo ang dream car ko. Pure black na Lambo nga pala yung dream car ko. Yung GTR nga naman pala, yung gusto ko dito, yung boses niya. Sobrang tapang talaga ng boses niya. Sayang nga lang kasi kahapon nilaro yung Lambo. Ito nga pala kasing GTR yung entry nila ngayong araw. Kahit GTR nga ito, matik pinalitan na to. Muradong upgraded na yung makina nito. Dati nga pala, hindi ako fan ng mga hatchback. Pero simula nung nakakita ako sa personal, sobrang papogi pala ng mga ito. Saka sobrang ganda ng tindig. Meron pa nga ako nakita ng F1 car dito para siyang laruan. Tapos GTR na red talaga, napaka-solid. Papunta na nga pala kami ni Ryan dito sa sakyan kasi tinatawag na sila. Agad-agad na nga pala nilagay yung tagip ni Butoy. Tignan nyo naman yung makina. Napaka-solid talaga. Nung naibalik na nga pala ito, agad nang pinandar ni Ryan. Sobrang solid nga naman pala talaga. Ang dami sumusuporta sa kanya. Nung napandar na nga pala, ayan, bibigyan muna tayo ng sound check.
Habang inihintay ko nga pala si Ryan ay nanonood muna ako dito. Tapos habang nanonood ako ay bigla akong in-interview ng mga model sa motor. Ang nilaro nga pala namin dyan ay guess the car part. Kaya pala favorite color ang red. Sobrang saya ko nga kasi dito dahil nasagot ko. Tapos nakakuha ako ng 2 sticker pati isang kopya. Napaka-solid. Medyo mainit nga pala kaya nakapayong yung mga sinuot ko na nga pala. Mukhang bagay ko naman. Wow, mukha ata akong tisoy dito ah. Narinig ko nga pala na tinawag yung pangalan ni Butoy kaya na nagpesto na ako. At yan na nga pala si Ryan. Sobrang bilis talaga. Napakasarap sa tayang ha. Iniwan niya. Nice man. Tapos eto nga pala yung mga ibang lumaro. Pakinggan nyo, napakasarap. Nasa personal ka nga pala talaga, iba yung pakiramdam, mangingilabot ka. Maaga nga pala akong malis kasi meron pa akong event. Pagkarating ko nga pala dito sa event ay nagpark na lang ako sa basement. Wala nga pala ako masyadong dala ngayon kasi yung mga gamit ko iniwan ko na lang doon sa pwesto. Medyo ginabi nga pala ako gabi kaya iniwan ko na lang doon. Kung iuwi ko pa kasi medyo malayo yung nilalakad. Pagkarating ko nga dito, kamatulo ako kasi medyo nakakaya. Paano hindi nakakaya? Yung mga kasama ko nakasetup na tapos ako hindi pa. Bukod tangi ko na nga lang late. Nagsisetup pa nga lang pala ako pero meron ng mga nabubudol. Natagalan pa nga ako sa pagsisetup kasi hinintay ko silang matapos pamili. Anong nakapag-setup na nga pala ako, ito na yung setup ko. Napakaganda talaga ng setup ko, napaka-solid. Nasa harapan ko nga pala dito yung photo booth. Pati na nga rin pala yung nagbebenta ng mga flowers. Nung medyo kumunti na nga lang yung mga tao, ay sumubo na muna ako dito. May kumausap pa nga dito sa akin, sabi niya napapanood niya ako. At kaya nagliligpit na nga pala ako, ayaw pa nilang paawat. Meron pa rin mga nabubudol. Tapos habang nagpapack up ako ay nagkayaan magpicture yung mga merchants. Pagkatapos nga namin magpicture ay nakapag-pack up na ako. Kaso nga lang may nagpapagawa ng mga bracelet kaya nilabas ko na muna yung mga paninda ko. Nung nagawa ko na pala dyan ay sobra saya ko kasi makakauwi na ako. Bracelet pala yung pinagawa niya na may 3 charms. Pagkatapos ko nga pala magligpit ay sinakay ko na agad yung aking mga paninda. Nakalimutan ko pa nga tanggalin. At hanggang dito na nga lang pala. Maraming salamat sa inyo.